Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ang Senate Blue Ribbon Committee o yung Committee on Accountability of Public Officers and Investigations ay isa po sa pinakamakapangyarihang komite sa ating Senado. Ang pangunahing trabaho nito ay ang mag-imbestiga ng mga katiwalian, korupsyon at maling gawain ng mga opisyal ng gobyerno. Nagpapatawag ang komite ng mga pandinig o hearings, hindi para magpakulong ng tao dahil trabaho yon ng mga hukuman katulad ng Sandigang Bayan, kundi in aid of legislation. Ibig pong sabihin, ginagawa ang mga pandinig upang makita kung may mga butas sa kasalukuyang batas at makagawa nga ng mga bagong batas para maiwasan ang korupsyon sa hinaharap. Di ba? Tama ho yan. May kapangyarihan din ng Blue Ribbon Committee na utusan ang sinumang opisyal o testigo na humarap sa pandinig at magdala ng mga dokumento. Kung ang isang testigo ay magsisinungaling, umiwas sa tanong o tumangging sumipot ng walang sapat na dahilan, maaari siyang ikulong ng komite sa mismong pasilidad ng Senado. Pagkatapos ng mga investigasyon, naglalabas ang komite ng isang committee report. Dito nakasulat ang kanilang mga natuklasan at ang rekomendasyon kung sino-sinong opisyal ang dapat kasuhan ng Ombudsman o ng Department of Justice. Kapanalig, sa pagkapalit ng liderato sa Senado kamakailan, nagpalit din ng komposisyon ang mga komite, kabilang ang Blue Ribbon Committee. Naihalal sa chairperson nito si Senadora Pia Cayetano. Makakasama niya bilang mga vice chairpersons sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na kasama ang dalawa sa mga sangkot umano sa katiwalian sa mga flood control projects. Sa katunayan nga, kapanalig, nagsumite kamakailan ng DOJ sa Office of the Ombudsman ng isang resolusyon na inirekomendang sampahan ng mga kasong graft and plunder sina Senador Jinggoy Estrada. Ang graft at plunder ay parehong mga krimen na may kinalaman sa korupsyon. Ang graft ay ang paggamit ng posisyon o impluwensya para makakuha ng pabor, pribilehyo o pera para sa kanyang sarili o para sa ibang tao. Nangyayari naman ang plunder kapag ang isang opisyal ng gobyerno ay nagkamal ng kayamanan sa pamamagitan ng paulit-ulit na mga korap na gawain. Siyempre, itinatanggi ni Senador Estrada ang mga aligasyong ito. Natuklasan namang may kaugnayan si Senador Marcoleta sa mag-asawang kontraktor na sina Pacifico at Sara Diskaya. Ang kanyang asawa kasi ay nakaupo bilang Independent Non-Executive Director ng Stronghold Insurance at Milestone Guarantee and Assurance na nag-issue ng milyong-milyong pisong halaga ng tinatawag na surety bonds para sa mga proyekto ng St. Gerald Construction, ang kumpanya ng mga Diskaya. Dahil nga sa ugnayang ito, inakusahan ng mga kritiko at kapwa mambabatas si Senador Marcoleta ng pagkakaroon ng tinatawag nating conflict of interest. Ito rin ang sinasabing dahilan kung bakit masigasig na ipinaglaban ni Senador Marcoleta na mapasailalim sa Witness Protection Program at mabigyan ng immunity ang mga Diskaya kapalit ng kanilang mga ibinubunyag. Mariing itinanggi ni Senador Marcoleta na pinoprotektahan niya ang mga Diskaya para sa personal na interes. Kaya kapanalig, kung nasa Blue Ribbon Committee ang dalawang senador, makakaasa ba tayo ng isang patas na komite sa patuloy na pag-iimbestiga nito sa flood control scandal kung saan dawit ang kanilang mga pangalan? Sa lente ng mga pampublikong turo ng Santa Iglesia o Catholic Social Teaching, ang korupsyon ay paghamak sa kabutihang panglahat o common good. Sa paglalagay ng dalawang taong iniugnay sa katiwalian, sa kumiting bubusisi sa katiwalian, hindi malayong personal na interes ang kanilang pinoprotektahan. Paalaala pa nga sa Mateo 6:24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagat kapapuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Kapanalig, kanino kayang interes ang mangingibabaw kina Senador Estrada at Marcoleta
sa pag-upo nila sa Blue Ribbon Committee. Yan ang subaybayan natin, bantayan at makisangkot. Tandaan po natin, eternal vigilance is the price of democracy. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.